Undoubtedly, one of the best gaming tablet on earth right now. Nakita niyo naman kung gaano kalakas ang Red Magic Astra. And right now, naglabas na sila ng second iteration niya. Halos eksaktong 1 year na rin, no? Since unang naglabas ang Astra 1, it was last June 2025 and it's already July 2025. So, saktong 1 year. And hawak ko na yung second iteration ni Red Magic na tablet, na mini tablet to be exact, which is the Red Magic Astra 2. I'm so excited pakita sa inyo, lalo yung ng bagong liquid cooling system na same sa Red Magic 11S Pro. Makita mo after this quick intro. So halos same ang packaging ni Red Magic Astra 1 and Astra 2. Color gray ang kanyang box, wala ka ibang makikita kundi ang logo ng Red Magic. Not quite sure kung kita nyo, but nakasulat dito sa ilalim, it's a gaming tablet. Dito mo lang siya actually makikita na it's a Astra 2. Wala ang ibang print ng Astra 2 except dito sa label sa likod. Now, buksan natin. Now, medyo manipis yung kanyang box, no? So, probably alam mo na wala tong charging brick. So, labas muna natin ang tablet. We have our traditional red charging cable na C2C. Meron tayong maliit na box na kasama dito. Inside, we got some stickers from Red Magic and nothing more. So basically, wala siyang manuals. I think lahat gumagaya kay iPhone, no? Going green, walang manuals, walang charging brick. Next time, magugulat ka, wala na ring charging cable. So, hawak na natin right now is the Red Magic Astra 2. So, meron siyang dalawang color na available. Itong hawak natin is the Color Eclipse, which is the black color, and meron siyang Star Frost, which is the silver color. And it comes also in two configuration, either go for 12 gigs of RAM and a 256 GB of storage, or you go higher for 16 gigs of RAM and 512 gigs of storage, which is yun ang meron natin dito sa aking kamay right now. Now, ang ganda dito sa kanya is that this is aviation grade na aluminum metal and it's a unibody, by the way, and I think it feels really good, very premium kind of feel. And this is, by the way, the world's first ever na tablet na may liquid cooling system. So makita nyo dito sa likod, nandiyan ang kanyang liquid cooling, and if pag umaandar yung games mo, makita mo tumatakbo yung kanyang liquid. And ang kanyang harap is glass protected. I'm not quite sure kung anong klaseng glass ang kanyang nilagay dito sa harap, basta it's scratch resistant. IP54 doesn't water resistant, and ang likod niya meron pang pailaw. Talagang nice. And maraming color ka pang pwedeng gawin dito sa likod. It has dual speakers, meron isa sa taas and isa sa ilalim. And guys, this one, bago. Meron kang charging port dito sa ilalim, and dito sa side, meron din charging port. And kung naglalaro ka na ganito, tapos naka-bypass charge ka, okay lang dito nakababa ang iyong charging cable. Di ba? Ang pangit pa nakalawit dito sa gilid, di ba? Parang medyo sagabal siya. So, they decided to put another one here, which is, of course, panalo yan para sa mga hardcore gamers na naglalaro ng mga 4 hours, 6 hours, 8 hours. Natutulog pa ba kayo, guys? And another thing na napansin ko rin dito na okay para sa akin is equal ang apat na sides na bezel. Hindi mas manipis sa sides and mas makapal sa kanyang baba. For me, solid ang viewing angle dito. Now, if you want the full complete spec sheet ng itong Red Magic Astra 2, share ko muna sa inyo. Now, by the way guys, no, siguro nagtatanong kayo kung ano nga ba maging presyo nito. I'll update it on the comment section below and just a YouTube shopping link once na nagkaroon ng official here in the Philippines. Kasi right now, it's global launching. So, I am not sure kung ano maging price here sa atin, here in the Philippines. So, abangan ninyo, i-update ko yan once na nagkaroon. Promise. Now, pag bumibili ka ng tablet, gusto mo yung sobrang handy. Ako personally, I'm very accustomed sa mga tablet na ganitong size. Pwede ko i-grip na isang kamay, walang problema, and madali siyang bitbitin. On some of my pockets, pumapasok pa siya. Kahit ganito kalaki, or I mean, ganito kaliit ang aking tablet. Siguro kung meron ko tablet, 11-incher, 13-incher, there's no way na papasok sa loob ng aking pocket. Pero ito, pumapasok pa to sa loob ng aking pocket, surprisingly. On some of my pants na medyo malaki-laki ang pocket. And there are times na bit-bit ko yung mga sling bag ko like this one. Ang bilis ipasok sa loob ng aking sling bag. Basta bumili ka ng magandang pouch para protektahan to, mabilis lang ipasok dito sa loob. Siyempre, huwag mo itatabi sa mga coins. Baka masugatan itong aluminum metal mo sa likod. Kahit scratch resistant bang kanyang screen, huwag mo nang subukan. And isa sa pinaka-importante rin para sa akin is that sobrang bilis or sobrang reliable ang aking magiging tablet. Dahil this one is definitely my productivity na device.
I like to work on some of my documents, lalo na mga Excel. Gusto ko a little bit bigger screen compared sa aking smartphone na medyo maliit ang screen at 6.8, 6.7, ganito ang size. So mas lamang lang talaga sa akin mga 9-incher na screen just like this one. Multitasking is definitely a breeze kasi 12 or 16 gigs of RAM, so talagang naturally na mabilis namang multitasking. Opening several apps sabay-sabay, wala kang maging problema dito. Doing all of your ChatGPT dito, mag-video edit ka dito sa CapCut, maglaro ka ng mga AAA games dito, which pag-usapan natin later, talagang maning-mani lang para dito sa kanya. Ano nga ba ang reason? Di malakas ang kanyang processor. Duh! This one is, by the way, being powered by the Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 na supplemented pa ng Red Magic Red Core R4. O diba, ang lakas na yung processor, 8 Elite Gen 5, tapos may supplement ka pa or steroids ka pa nilalagay sa kanya, o dalagang mas mabilis pa siya. Dalagang pinahataw ni Red Magic dito. And sasabihin ko sa inyo later pagdating sa gaming, na dalagang I was really blown away dito sa kanya. Sa Antutu benchmark, binigyan ako ng 4.2 million points. Ang taas-taas na ng score nito, guys. Imagine mo, mabilis na nga 8 Gen 5, pinabilis pa nila just for you. So if you want to see all of the other benchmark na ginawa ko dito sa tablet na ito na. Now, isa sa pinaka-importante sa akin for my device is that malaki ang kanyang battery. 8,300 mAh ang kanyang battery, and it can support up to 75 watts na fast charging. Now, one of the things na napansin ko dito sa tablet na ito is, of course, wala kang charging brick. So, you have to buy your own. So, meron ako dito is from Ugreen. This is, by the way, a 100 watts na fast charging brick na mabilis. No? So, it was able to support fast charging dito sa aking Astra 2. And ang dami-dami ng ports dito na pwede mong gamitin. There's 4 na Type-C port plus isang A port. So, you can charge roughly 5 devices all at the same time. But of course, sinasabi ko naman sa inyo on my other videos na hindi ganun ka-okay mag-charge ng sobrang daming device all at the same time. Dahil ang tagal-tagal nila matapos lahat pag pinagsabay-sabay mo. The best, charge 2 at the same time. For more info, nandyan lang sa description box. Now, based naman sa akin testing, itong tablet na ito, if you're using this one as just for normal daily usage, wala namang problema, no? Roughly a day, wala kang maging problema, kaya naman na magtagal on a full day basis. Basta hindi ka naman babad, siguro using it for 8 hours, wala kang maging problema. Pero pagdating sa gaming, pansin ko medyo malakas siya mag-draw ng energy. Maglaro ka ng isang oras, siguro roughly mga 30 to 35% na mawawala sa'yo. Roughly 30 to 35% na mawawala sa'yo if you're playing Wuthering Waves. That's based on my experience personally. Nung nirate ko naman tong tablet na ito sa PCMark battery stress test para sa screen on time, I was able to get a 7 hours na screen on time dito. Ang settings ko naman dito, roughly nasa 60% ang brightness. Naka 185 Hz na screen refresh rate kasi sinagad ko naman siya. So, medyo mabilis siya maubos. Probably kung nilagay ko na siya sa 60 Hz, siguro tatagal ka ng mga 8 to 9 hours. Siguro, estimate ko lang. Napag-usapan lang natin ang kanyang screen. Probably one of the display na sobrang natuwa naman ako dito is yung dito kay Red Magic Astra 2. Meron siyang 9.06 inch na OLED display. Mataas ang kanyang refresh rate at 185 Hz. And yung kanyang maximum brightness is roughly nasa 1,800 nits. And mabilis ang kanyang touch sampling rate at 300 Hz. And even mas mabilis pa ang kanyang instant touch sampling rate at 2,000 Hz, guys. So, sobrang bilis ng touch response nitong screen na ito. Now, personally, babad ako dito sa tablet na ito. Sobrang mahal na mahal ko itong tablet na ito dahil I was able to bring this on several of my meetings. Ang gusto ko lang talaga sa kanya, pwede ko siya one-hand grip like just any smartphone. And ang laki ng kanyang screen, sobrang okay siyang hawakan. Personally, I have no problem with it. Lalo na ako nung browse lang ako sa social media, sobrang bilis ang kanyang pag-load, basta okay ang aking internet connection. And most of the time, nakakanood ako dito ng mga Korean novela, watching some basketball game, watching some animes dito, and mga music videos dito. Talagang ganda, smooth ang kanyang video dito. The black is blacker, magandang saturation. And wala namang ibang masabi dito, kundi ang ganda ng kanyang display. Now, itong tablet ito has 2 speakers. Andito sa ibabaw and dito sa ilalim. And one of the good things dito is that it's being collaborated or tuned by DTS-X Ultra. Now, probably kung sinabi DTS-X Ultra, maganda ang kanyang sounds and of course, maganda pagbakbakan during gaming. Before we dive deeper into gaming, pakinggan lang natin kung kamusta ang kanyang sound quality. The way I got
Guys, malakas ang kanyang sound. And really, I would tell you, if you're doing music tripping dito sa Spotify or just watching videos, talagang mind blown ang kanyang sound. Mafe-feel mo yung kanyang bass kapag hawak ka ng unit, talagang manginginig siya no, kung meron siyang bass. And I'm pretty sure na maganda rin siya for gaming. 4 ang games ang sinalang ko dito. So since this is a gaming tablet by itself, I was able to play Call of Duty Mobile, PUBG, Wuthering Waves, and si Genshin Impact. But before that, pag-usapan muna natin some of the things na sobrang important na kailangan ko ibahagi sa inyo dito sa tablet na ito. Na makikita nyo no, na tumatakbo itong mga liquid dito sa likod. And it's called a liquid metal 3.0. Fluorinated siya no, kaya makita mo parang meron siyang ilaw. And by the way guys, malaki ang kanyang liquid cooling chamber dito sa loob. Pero nakita mo lang ito dahil ito yung may design, pero buo dito, tumatakbo siya. Probably one thing na would be missing here compared sa Red Magic 11S Pro is that wala siyang fan. Pero alamin naman natin kung gaano kainit na aabot tong device na ito once we hit yung mga AAA games. Now, makita mo meron siyang magic button dito. Pag once na tinagal mo siya, automatic papasok siya sa kanyang game mode. So, nakaload lahat dito ng games ko. Pag gusto ko, i-start ko, ila-launch na siya dito. And of course, on inside, pwede mo na-calibrate lahat. You can set it to kung ilang hertz ang gusto mo. Pwede mo makita ka ng info. Pwede mo makita kung nasa rise ka or just regular lang ang power mo. Depende sa setting mo na yun. And pwede mo rin kachika rin si Mora in case na naboboard ka at wala kang kausap. Okay kausap tong AI si Mora. Pwede mo pa siyang kilitiin. Ikaw ha, anong iniisip mo? Now, pagdating sa Call of Duty Mobile, I was able to achieve 165 Hz na screen refresh rate. Probably one of the highest na nalaro ko for Call of Duty Mobile, yung game itself, no? Really, magandang kanyang sounds. Honestly, sobra ako natuwa sa kanyang sounds. So, kasi you'll be really hearing yung mga nice na gunshots coming from the left, coming from the right. It would give you some cue kung saan nanggagaling yung mga kalaban. Now, one of the good things dito sa kanya is mabilis ang kanyang touch response and maganda rin ang kanyang graphics overall. Malaki naman yung screen, so maganda yung viewing angle for sure. And pinakamainit na inabot ko dito after an hour of gameplay is 41 degrees Celsius. Now, pagdating sa PUBG, naka-achieve ako ng 120 FPS. Halos di naman siya ng dead drops, very steady naman siya sa 120. And this is probably one of the better gameplays na nalaro ko for PUBG. Maganda ang aking viewing angle, malaki. Wala akong maging problema dito dahil sobrang responsive ang screen ko. The sound is perfect and honestly, wala akong ibang masabi ko ni, well, maganda ka ng graphics. And hindi siya mainit guys ha. Umabot lang ako just 39 degrees Celsius after an hour of continuous gameplay. Pagdating naman sa Genshin Impact, well, nakaabot ako ng 60 FPS. I'm not quite sure kasi I've been trying all of the settings dito pero hanggang 60 lang talaga umaabot. But nevertheless, the gameplay was good, smooth, solid naman. And wala naman na feel na frame drops dito or neither na bumababa siya ng 60 sa halos buong gameplay ko dito sa kanya. During heavy battles, okay naman siya. Wala na feel na frame drops. And yung sound overall is definitely good. Itong tablet na ito is definitely one of the best to play this game, Genshin Impact. And 42 degrees Celsius lang inabot ko after an hour of gameplay. Now, this one is more exciting, si Wuthering Waves. Diba sinabi ko sa inyo kanina na meron akong exciting sasabihin sa inyo? And it's one of the first time ever na umabot ako ng 177 FPS dito sa Wuthering Waves. Ever. Actually, hindi pa nga sa smartphone nangyari. Sa tablet pa nangyari na nagkaroon ng 177 FPS. Now, kamusta naman ka ng gameplay? I would say, smooth as hell. Sobrang goods ang gameplay ko sa Wuthering Waves. Wala kang mapapansin na lags, frame drops. Of course, sinabi ko naman sa inyo, halos naglalaro na siya 177. And all throughout the game, kahit mag-heavy battle pa ako, sobrang okay siya. Talagang, I would say na bababa lang siya sa 160 plus. Pero most of the time naman, wala akong mafe-feel kasi mataas na yun eh, 177. No? So, consistent naman ako ni gameplay and mabilis ang touch response ko naman dito. Magandang aking sounds, wala akong maging problema. Except for one thing na napansin ko. Now, umiinit dito sa likod habang naglalaro ko, which is hindi ko siya na-feel on all of the other games na nilaro ko. Kahit ML lang, tinry ko, pero hindi ko na siya na-record. Yun lang masasabi ko sa inyo, mainit ha. Dahil siguro wala siyang cooling fan is one. Pero sa ibang games naman, walang naging problema. Pareho naman sila all high settings. Yung pinakamainit na inabot ko is just 42. Surprisingly, sa Wuthering Waves, umabot ako ng 53 degrees Celsius. And it's one of my first time masasabi sa inyo na mainit nga siya.
no? So probably if you're playing Wuthering Waves, either lower down your FPS or you put a game cooler dito sa likod ng tablet na ito. Probably I'm sure na magkakaroon ng mga accessories si Red Magic pretty soon para dito sa kanya, or probably it's on sale already right now. So just check the link on the description para makita ninyo sa mga accessories naman for this tablet. Overall gameplay sa lahat ng games, I would say excelente. Napag-usapan na natin quickly ang kanyang camera. This one has a 13MP na rear camera sensor which can shoot you up to 4K and 30. And yung kanyang harap is a 9MP which can shoot you up to 1080p and 30fps. Now, kamusta naman mga quality na nakuha ko? Normally, you wouldn't see me holding a tablet taking photos on outdoor or indoor. Normally, smartphone gagamitin ko. But of course, siyempre, at the spur of the moment, bigla mo kailangan kumuha ng mga photos. Alamin lang natin kung kaya nga ba niya. Now, on some greens outdoor, I was surprised. I was able to snap some quality green na photos for me. Now, I would say that it's a little bit saturated towards the darker green ang ganun tone. But nevertheless, mga flowers na na-capture ko dito are okay. And surprisingly good. Wala akong pansin na mga overexposed na photo dito, which to my surprise, pero siguro ginalingan lang talaga ni Red Magic dito sa kanya. Pati mga to, ang ganda, ang linis ang capture ko dito sa kanya. On a single snap mabilis naman siya mag-focus, which is of course, to my surprise for a gaming tablet. And kahit mga to, mga orange na to, looks good and solid. Kung nasa outdoors ka naman, taking some street signs is okay. Taking some buildings shot is okay. And you can still see some cloud details over there, here and there, okay? And tinry ko naman gamitin ka ng zoom camera, kahit wala naman itong zoom lens, pero meron siya digitally zoom, kahit paano, normal shot, 2 times, and this is a 5 times zoom, kahit 5 times zoom naman siya, okay naman, malinaw pa rin naman siya kahit digitally zoom na siya dito sa menu board na ito. Now, further taking more sample shots sa loob ng indoor, okay, I would say not bad. Mga photos na na-capture ko, normally naman, kung biglang nasa loob ka ng coffee shop, biglang meron kang gusto picturean, kaya naman mag-handle nitong Red Magic Astra 2. Now, there are times na kailangan mo lang siguro i-focus na maayos sa kanyang subject dahil there are times na mag-overexpose siya like this one. Pero kung focus siya na maayos, you'll be able to get it better like this one. All of these photos are unedited. Now, pagdating naman sa kanyang front-facing camera, to my surprise, not so bad mga photos na na-capture ko. And I wasn't expecting na decent ang kanyang front-facing camera dahil it's just 9MP. Pero like I said, wala naman sa megapixel yun. Nasa pag-integration ng yung camera sa inyong OS, sa inyong UI. Matino naman mga snaps ko on outdoor. And pagdating sa indoor, you'll see na it's a little bit softer as expected. So, medyo hindi lang ganun kaganda siya on indoor. But I ain't complaining. Now, here's a quick video from the front-facing camera. I can shoot you up to 1080p and 30fps. Uy, legit maganda. Mas hindi pa nga siya malikot kaysa sa front-facing camera. Pwede ito pang pang video chat. Tingnan na guys. Quality niya, I swear. And here's a quick one from the rear camera. Magic Astra 2 guys. Right now, naglalakad lang tayo. Trying to shoot a video using the rear camera. Pansin ko medyo a little bit of focus hunting. Pero I think pag still video, hindi siya masyadong nag-hunt. Tinamad guys. Pag steady ka, hindi siya nag-focus hunting. Pag gumagalaw, yes, it does. Now, like on any tablet naman, tinatry ko ang kanyang front-facing camera in case gusto mong gamitin siya for conferencing, for video chatting. Kamusta ang kanyang quality? Ito, may magandang lighting naman tayo. So, sample. So guys, right now, hawak natin ang Red Magic Astra 2 and shooting using its front-facing camera. 1080p and 1080p and 30fps ang kanyang best resolution na kaya. And I would say na pretty nice ang aking mukha, malinaw, bisa akin nakikita dito sa kanyang screen dahil meron na mga magandang ilaw dito na softbox. So, overall quality, I think not bad. Kamusta naman kanyang audio quality? Let me know in the comments. So yun guys, nakita nyo na everything that you want to know from the Red Magic Astra 2. Now, one of the things na sabihin ko sa inyo guys dito is talaga, wow, pagdating sa gaming, wala kang masasabi except that talagang pure gaming goodness ang makukuha mo dito sa tablet na ito. One of the best, I would say, or probably the best tablet na nahawakan ko so far for 2026. And given yung kanyang pagka-premiumness na itong tablet na ito, I'm not quite sure kung magkano lalabas to pagdating sa Pilipinas dahil of course, alam nyo naman, chip shortage, mahal ang RAM, mahal ang production ko. So, hopefully, hindi sobrang taas ang presyo ni Red Magic pagdating dito sa kay Astra 2.
But everything else, I will say this one is on the upside. Best gaming tablet nga ba ng 2026? Pag-usapan na natin siguro yan pagdating sa December. But right now, I would say na currently for me, this is my number 1 tablet. So guys, ako natuwa naman kayo dito sa video na ito. Don't forget to share sa inyong friends. And of course, give me a like and subscribe sa aking channel so you don't miss out yung mga reviews just like this one, like the Red Magic Astra 2. And so paano yan guys? Hanggang dito muna ako. I'll see you when you see me. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.